Maligayang pagdating sa kwentong Pinoy Horror. Dito, bibigyan natin ng buhay ang mga kwentong puno ng misteryo, kaba at kababalaghan. Patayin ang ilaw kung matapang ka. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang lumang bahay na matagal nang inabandona. Halos natatakpan na ito ng matataas na damo at tuyong mga puno. Kahit sa umaga, tila laging madilim ang paligid nito. Walang gustong lumapit at walang nagtatangkang pumasok. Ayon sa mga matatanda, may sumpa raw ang bahay na yon. Marami ng kwento ang kumalat tungkol dito. May mga taong nagsasabing nakakarinig sila ng mga yabag kahit walang tao. Ang iba naman ay nagsasabing may nakikita silang aninong nakasilip sa mga bintana tuwing gabi. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang misteryosong katok na naririnig tuwing 3:00 ng madaling araw. Isang araw, dumating sa baryo ang isang content creator at urban explorer na nagngangalang Adrian. Kilala siya sa pagbisita sa mga abandonadong lugar upang alamin kung totoo ba ang mga kwentong kababalaghan. Hindi siya naniniwala sa multo at para sa kanya, lahat ng ito ay may lohikal na paliwanag. Habang nagtatanong siya sa mga residente tungkol sa bahay, karamihan ay umiiwas sa kanyang mga tanong. May ilan pang biglang umaalis sa usapan. Isang matandang babae lamang ang nagsalita. Kung gusto mong pumasok sa bahay na yon, wala akong pipigil sa'yo. Pero tandaan mo ang sasabihin ko, kapag may narinig kang 3 katok sa pintuan pagsapit ng 3:00, huwag na huwag mong bubuksan. Ngumiti lamang si Adrian at nagpasalamat. Akala niya ay isa lamang itong lumang alamat na ipinapasa ng mga matatanda sa bawat henerasyon. Pagsapit ng hapon, narating niya ang lumang bahay. Tahimik ang paligid. Walang huni ng mga ibon, walang asong tumatahol, at tila walang buhay ang buong lugar. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin at makapal na alikabok. Inilabas niya ang kanyang kamera at nagsimulang kumuha ng mga larawan habang iniisip na magiging maganda itong content para sa kanyang mga manonood. Ngunit habang papalubog ang araw, may kakaiba siyang napansin. Ang lumang orasan sa dingding ay nakahinto sa eksaktong 3:00. Kasabay nito, tila may naramdaman siyang nakatingin sa kanya mula sa madilim na bahagi ng bahay. Hindi niya ito pinansin, hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may isang nilalang na tahimik nang nagmamasid sa bawat kilos niya. At pagsapit ng hating gabi, magsisimula na ang bangungot na hindi na niya matatakasan. For watching, if you enjoyed the story, don't forget to like, subscribe, and follow Kwentong Pinoy Horror for more scary stories. Until the next episode.